kasama po namin si Ate Bena ngayon na mag-exit. Nakapangilang exit nyo na po ito? Apat ata. Saan po kayo mag-exit? Sa Muscat. Muscat. Pwede ka bang daling dito? Ang tagal nito. Okay, sa Pwede. Muscat. Sure? Bro, excuse me. Can I just go here? Pwede po ba? Can I go here at this side? Okay, thank you. Oops, ano to? Haha. Okay po. So, si Ate Bena is nanggaling pa po ng Abu Dhabi. So, medyo malayo-layo. 2 hours ang biyahe niya papunta dito ng Dubai. May exit po dun sa Abu Dhabi din. Pero sobrang limited po ng ticket. Ang ticket na binibigay namin kahapon is 12 midnight. Tapos makakabalik ng 6 PM ngayong gabi. Ay, grabe. So, kung sabihin natin 12 midnight yun, kailangan nandun siya ng 4 hours before. So, dapat 8 nandun na siya. At first time ko nakita si ate. Ay! Si Ate Bena. Si Ate Bella. Kasi jowa siya ng ano namin, relatives dun sa Philippines. Wow. Kaya special treatment natin siya sa Terminal 2 kasi hindi niyo po alam papuntang Terminal 2 na. Actually, ano ko naman, kasi nagtataxi lang kami. Pag bababa ko ng Aldubai, taxi na lang kami para din. Oo, kaso mas mahal din pag nag-taxi kasi po. Tapos mamaya, sana lumabas agad yung visa ni ate. So mamadaliin natin to ngayon kasi ang flight niya is 2:45. 2:45. Though, mabilis lang naman to po. Tsaka mabilis din naman makapasok dun sa ano? Sa Terminal 2. Terminal 2. Sana, mahabang pila. Oo, minsan kasi may Usually times. kasi pag mag-exit ako, talaga maaga talaga kami. Opo. Kasi nga, yung naano nga namin. Opo, kay... Kasi kasi umalis ang basa. Nainitan po kayo dyan? Ha? Nainitan po kayo? Oo, kasi yung bus, kaya tinawagan ko si ate kanina, nasaan na po kayo? Yung katatawag mo sa akin, kaalisan ng bus. Kakaalis lang Kaya po hindi ko nun. na kita tinatawagan nun. Matagal na po kayo dito sa Dubai? 7 years na kami. 7 years na po kayo? Sabay po kayo ni... Mas nauna siya ng isang buwan. Okay po. Pero bakit po 4, 5 exit na po? Oo. May work naman po kayo dito? Sana, itong last na exit na to, sana employment visa yung sunod. Kasi, Kaya nga bakit hindi po kayo binibigyan agad ng employment visa pa? hindi kasi yung mga offer lang, kaya lang malalayo. Malalayo? Malayo sa amin, malayo sa city. Layo po sa city. Oo, tapos yung ibang binibigay sa akin, husband visa naman. Ha? Oo. Kailangan naka-husband visa po. Oh, yes. Tapos yung last na interview ko, husband visa yung nahanap. Bakit in-interview kayo kung husband visa pa lang hinahanap? Di ba pinagdololo ko sila? Sana bago ko pumunta sa office, sinabi niyo muna sa akin na husband visa. Oo, para nag-aksaya lang po kayo Kaya ng nga. ano. Pero ano po yung pinaka naging work nyo po dito? Admin. First is receptionist ako. Apo. Tapos na-promote ako as admin. Wow, promoted. Pero, Hawak ko yung 7 Emirates na ano po? hawak ko 7 Emirates. Ako nagdi-deploy. Ay, 7 Emirates. baka po nag-hire kayo from the Philippines kasi mayroon kaming agency sa Pilipinas, saka dito na kung gusto nyo, walang gagastusin yung company. Okay. So kasi ang inaano namin ngayon, there's a lot of Filipinos na gustong magtrabaho dito na handang gumastos. So sila yung paggagastusin Ang namin. hinahanap kasi namin usually is technician. Yun, madami. Kami ang hanap sa buong Philippines kasi ang technician dito sa Dubai is limited lang kasi kung sino na yung nakatourist siya lang po yung anuhin natin. Pero ang gagawin natin, legal way po ang pag-hire natin sa Pilipinas. So ngayon, sa buong Philippines tayo maghahanap ngayon kung ano po. Pero kailangan po natin, kung kayo po ang HR, kailangan po natin makausap kasi yung signatory, like kung sino po yung may special power of attorney or else sino po yung ano tawag dito,
may-ari kung willing po siya mag-sign ng documents kasi may recruitment agreement lang po. Pero ayun, okay po talaga siya. Sige. Para ano po natin, isend ko po sa inyo pas pag okay po. Kasi mahirap pa kayo mag-hire dito kasi content technician dito. Oo nga eh. Tapos ano pa, yung ano tawag dito? Hinahanap kasi nila nun mga ibang lahi. Opo. Eh mas ano tayo sa Filipino kasi ang Filipino talagang Hardcore napakabusisi niyan eh. Pero Mas gusto kasi nila sa company, Filipino talagang. opo. Sige po, ganun. Baka pwede kayo mag-propose. Sige. Para kahit i-meeting namin or what po. Bigyan ng ganyan. bigyan ng proposal. Oo, bigyan natin ng proposal. Hindi saka mukhang may kapit na tayo. Admin. Si ate Bena na magsasign. Parang ang lakas ko na. Hindi, pero magandang ano po yun. Tapos, Ang last na project na hinawakan ko is Landmark. Yung pinalitan ko kasi ABIB Bank. Oh. So, galing ako doon ng almost 2 years. ayun po, at least you know what, pag na-try nila, Oo. direct from the Philippines na yung the best of the best Filipinos yung ma-hire nila. Kasi, lalo na ko okay ang sweldo, di ba po? Pero bakit di ka binibisahan naman? Baka mamaya ano po tayo dito. Pero bakit po hindi pa po kayo, or dahil bago pa lang po kayo dyan? Saan? Dyan po sa company, bakit hindi po Wala pa akong company. Nag-resign na ako. Nag-resign na Sinasabi kayo? ko, yung previous company ko. Ay, baka pwede po natin kontakin. Oo. Kala ko dun po kayo ngayon. Hindi. Pwede naman ako bumalik sa company ko after 18 months. Bakit po? Kasi yun ang rules and regulation ng company. Nag-resign po ba kayo or Nag-resign. bakit po kayo nag-resign? Maraming ano. At sa bagay, may mga kanya-kanya tayong problema, guys. Sometimes when we're stressed in the company or sa mga tao or may pinagdadaanan tayo personal, talagang Kasi ang pinaka-reason ko kasi talaga bakit ako nag-resign, aside sa salary, okay naman yung salary, nakakaano naman, ililipat ako sa Pujaira. ay my God, ang May bago layo. kaming project doon na tinayo doon. So, sabi ng company ko, ako yung may potential na pwede pumunta doon. Since na ako yung senior nila, kasi yung mga ibang admin, bago lang eh. Oo. So, ako yung pinili na ko. So, parang ang sabi ko naman, refuse ko siya kasi ang layo. Oo. In the first place, wala akong alam sa lugar na yon. Oo. Though, naririnig ko na Pujaira, malayo talaga siya. From Abu Dhabi pa 5 hours siya ang biyahe mo. From Abu Dhabi to Dubai, then Dubai to Pujaira. Yun ang naririnig ko sa kanila Oo. gano'ng kalayo eh. Baka 6 hours pa nga biyahe mo dun from ang layo. Second is, mag-isa lang ako doon. Wala akong any connection doon talaga. So, sabi Kailan ko, po yan? Last year. Last year, may jowa na kayo. Siyempre, hindi iwanan ng jowa. No, parang LDR na naman yun. Pag gano'n, Tsaka hindi, talaga malayo talaga. malayo pa talaga Pero yan. maganda naman daw Pujaira. Yung alam, malayo talaga. Malayo lang talaga. Pero try ako talaga dito sa... Bago naman ako mag-resign sa company ko. May offer naman ako. Apa. Bagong offer. Ang masama naman ito sa bago kong naging trabaho. Hindi binisahan. Ginamit lang yung Visa mo. visa ko. Hindi sila nag-visa. Oh, guys, kaya yun, dapat mag-iingat tayo sa mga company na sinasabing bibisahan kayo pero hindi naman. Oo. Pero ang totoong magagandang companies dito ay visa muna bago magtrabaho, no? Pero kasi syempre tayo mga Filipino or kung sino man mga naghahanap ng trabaho dito or nagkaroon ng opportunity, talagang iti-take advantage na, sige, magtatrabaho ka at walang visa as long as minsan na sinusweldo naman po kayo doon. Pero naman, Ayun. nakuha ko naman yung the rest na. Pero bakit hindi po kayo binisahan? Ayun nga, tapos minakausap ako dun isang empleyado na sabi ko, nagbibisa ba to? Sabi niya, oo daw, nagbibisa daw. Pero limited lang. Oo. So, dinaray ko yung kausapin ko yung manager. May-ari, manager. Ano ba yung status ng visa ko? Apo. Sabi niya sa akin, unfortunately, hindi pa, wala pa. So, parang nag-iintay ako, nag-iintay ako ng parang sa wala. Alam mo yun? Importante kasi dito is visa eh. Oo, visa talaga. So, pag pag kuha ng sweldo, alis. Oo. Ganun nangyari. Oo. Kasi, Tapos tapos na po. exit na ako. Ganun. Nag-exit na. Hindi ba kayo pinangakuan na, sige, kami na dun sa visa mo muna kasi Hindi, may wala problema siyang sa sinabing company. ganun. Basta ginamit na yung visa ko. At least nagkaroon ako ng idea sa trabaho nila. Oo. Na
naging na-handle ko. Kaso kasi kadalasan guys, ang problema sa mga ganito is yung iba talaga pag sinabing bibisahan, kahit hindi pinaprasang visa, umaasa sila na parang o sige, kahit overstay na sila, ganyan. So hanggang nagkaroon ng absconding na akala nila bibisahan pa rin sila na amo nila, pinangahawakan nila. Tayo ng fines. Oo, fines and absconding, kasi once may absconding, hindi na mabibisahan po yung tao. Correct. Yun po ang problema. Pero good thing si ate, malakas ang loob, magaling, alam niya yung ginagawa niya. At inshallah ngayon itong last exit niya sana Magkaroon na siya ng employment visa. Employment visa. So kung ganun po, naghihintay po kayo ng 18 months para bumalik sa company. Oo. Ano na ako, nakaka 7 months na ako. So, Nako po, medyo isang taon pa po pala ang medyo matagal-tagal pa po. Pero continuous naman yung communication ko sa previous company ko. At least hindi sila Ayun. nawawala sa Baka gusto mong muna gawin natin to, pas bibigyan kita ng komisyon. Kasi wala ka dun pa, at least baka hindi amo na mas malaki pa kita. Hindi nga po. Kukuha ng tao tapos May natin. tinatanong sa akin ni Nanette, sabi mo, tanong mo kay Robert kung may agency ba kayo sa Abu Dhabi? May Para at least, agency kami sa Abu Dhabi. Ay, wala kami agency sa Abu Dhabi. Pero si Consulate kasi ang connection natin doon. Okay. Ang agency natin dito, kukunin na yung documents, ayusin lang yung mga papel, dadalhin kay Consulate. Si Consulate, pag approve na lahat ng quota, sa Pilipinas na. Ngayon, pag approve na rin ka Pilipinas, hire lang ng hire sila ng tao. Mas maganda yun. Yun yung quota lang talaga po yung kuha natin. Saka kung walang problema yung company, saka madami tayong matutulungan Filipino na gusto mong pumunta ng Dubai at at least UAE. hindi na magtuturist kahit magbayad sila ng placement fee. Direct At na, least no? direct na may trabaho sila. Hindi yung iba magtuturist dito, magbabayad ng bahay. Ay, masakit yun sa bahay. Masakit yung visa kasi hindi pa parang binisahan. obligasyon mo na bayaran monthly yun eh. Oo, monthly na. Kung baga labas ka ng labas, nagtitake ka ng risk. Oo. Kung galing ka sa Pilipinas, kahit sabihin mo sometimes hindi ganun kalaki ng sweldo, pero gumastos ka for example ng ganitong amount. Oo. Let's say for example 6,000 dirhams. Pero yan doon na lahat na pagdating mo dito may tutuluyan ka na, mayroong ano ka na, so parang kahit sabihin mo ang sweldo mo doon, yung iba 2.8 kasi 2.8 po standard or less minus ang bahay 1.8 free bahay, free transpo, free so Yung masisave ka pang yung masasave mo is mas okay. Kasi kapag dating mo dito, kumbaga kung gusto mong umalis in the future, parang mangyari dyan is okay, maghanap ka habang may trabaho ka pa. Di ba parang dito normal sa Dubai eh. Parang hindi masakit gumastos dito ng alam mo yung 100. Oo, kulang pa nga po. Sa dito, pero Oo. kung isipin mo, i-convert mo sa Pilipinas, mahal. Oo, which is kulang nga 100 pag Oo. minsan yung iba kayo katulad nyo po nag-exit ng 4 na beses, o di ba? Paano kung yung mga taong nag-take lang ng risk, walang pera na nasa Kaya nga, Pilipinas? Kaya dapat madiskarte ka. Oo, walang pera pagkatapos biglang boom, walang pera pang exit. Hindi binisahan ng company, so nag-overstay. Actually, last time kami nag-usap kami ni Apa? regarding sa visa ko, sabi ko, ay, miss na natin si Lumen. Hindi, tayo mo na mamaya, sandali, ganyan. Binibilang namin yung araw para hindi masayang kasi. Apa? Tapos, eksakto naman na nag-message ka, supposed to be, may message talaga namin. Apa. Naunahan mo lang kami. Ganon kasi dito talagang kaya minsan ang mga agency kailangan ng sponsorship. Oo. Kasi nga pag nag-overstay ang tao, si agency ang mapuputukan at magbabayad na at kailangan mag-abscond sa mga tao. Ang hirap yun. Opo. Pero at least buti na lang may katuwang po kayo sa buhay. May kamag-anak po ba kayo dito bukod kay Nandito ate? sa Dubai, pero hindi pa ako nagkita. Yun yung Since dito eh. na dumating siya, ako dito. Ganun naman po talaga. Kasi Minsan. busy eh. Pag off ko, hindi naman nila off. Tapos minsan pupunta sila ng Pilipinas. Wala, hindi talaga kami nag-meet. Hindi po talaga kayo nagkikita. Okay lang po yan. So sana po lumabas agad ang visa nyo. Kasi dapat po talaga pa mag-exit 4 hours before nasa airport na. Sorry. kayo po ay 1.5 hour. Before. So, minamadali po Kaya natin. pinili ko yung alas 12 kasi para makapag-prepare lang ako ng mahaba-haba. Kasi binibig mo sa akin yung
maaga, di ba? Apa. Sabi ko, hindi ko kaya to. Sabi ko, kunin ko na lang itong alas 2. Hindi, mas okay din naman po yung alas 2. Kahit ako pa pipiliin ko alas 2. Saka babalik siya agad, hindi na. When exit po kayo, bumababa po kayo airplane, hindi na. Ito last hindi na rin kasi muskat ako eh. Pag Muscat Pero talaga. pag Bahrain, bababa ako. Maggagana na sa ano. Muscat kasi 2 ang ano niya, 4 ang balik niya. Oo, hindi ka na mababa na aeroplano. Oh, hindi na. Kasi 2, Lilipat ka na ng upuan. saka late sila ng Hindi na 1. din. Hindi na din. Hindi na din. Kasi hindi naman kami pinalipat last. Lilipat na po. Ano to? Okay, shuffle, ganon. Nangyari sa amin yun. Kaya ako nangyari sa akin, nandun ako sa business class eh. Oo, sa business class. So, ano ang treatment sa business class? Ha? Ano iba ang treatment sa'yo doon? Wala, nanonood ka lang ng movie. Tapos nakahiga Ikot ka. pa. Saan nagpicture ka? Ha? Dapat nagpicture ka para social na siya. Pero exit lang pala. Exit lang, no? 1 hour lang biyahe. Oo, 45 minutes. Hindi mo napakabilis. 2 beses ako nag-exit sa Bahrain. 2 beses din dito. Pangalawang beses ito sa Muscat. Tingnan ko nga kung nandito pa yung aking ano. So titingnan natin. Balitaan niyo po kami mamaya. Pag nakapasok na po kayo, send na lang po ulit Isasend yung ko yung boarding boarding pass. Opo. Tapos balitaan niyo po kami, baka hanapan kayo ng 3,000 dirhams. Joke. Hindi, change status lang naman, di na naman siya. Saka ang kagandahan kasi dyan sa kasi change status lang, electronic na lang kayo eh. Kahit nga minsan hindi ko mabigay yung visa, basta active na siya, pwede na kayo lumabas pag in-scan lang po yung nyo. Minsan kasi hindi Yung na-accept passport. sa scanner yung passport. Minsan Kaya po. pumupunta pa ako ng immigration. Bagay mas okay din naman po na talaga. Ibig sabihin, hindi pa active yung Hindi pa po active. So wait na lang po natin. Mas okay din naman na may visa na talaga kayo. Kasi pag active lang, pas lumabas kayo, hindi pa lumabas sa amin yung visa, hindi na lalabas yung visa sa amin. So kailangan lang ayusin, medyo mahaba ang proseso. So yun po. Kaya wait na lang din po natin. So time check, it's 12:41 in the afternoon at napakainit. Yeah, we Ayan. have 38 Nilagyan ko po yung degrees Celsius. May naka-jacket ako Tinanong ko po yung AC Over sa niya. init. Yeah, pero pag nasa loob ka naman ng airport, malamig. So ano po ba kayo, fly Dubai? Ano na? Fly Dubai. Muscat. Fly Dubai. Maganda rin dun sa fly Dubai. Fly Dubai is also Emirates. Emirates, no? Finally, we're here at Dubai Airport Terminal 2 at ibababa na natin si Ate Bena. So nagpapasalamat po ako kay Ate Bena sa kwentuhan namin bago makapunta dito sa Dubai Airport Terminal 2 habang si Mark po is natutulog. Hindi halata, joke lang. Nakasalamin naman. Okay, so may police. May police sa ilalim ng tulay. Okay po. Strictly no parking. So dito na lang po namin kayo bababa. Basta po message nyo po kami ha. Thank you so Sige much. po, ingat po. God Ingat bless po po. kayo, ingat. Bye-bye po. Ingat po, Sige po, sige po. bye-bye. Bye-bye po. Sige po. Update nyo po kami ha. Bye po. Yeah. Ingat po. Bye-bye. So guys, that's all for today's client. Nandito tayo ngayon sa airport terminal 2. Yes, and now we're going to have a meeting naman doon sa client namin na mag-hire sa Pilipinas na na-offload. Ay, hindi pa pala na-offload. Meron palang employment visa pero ang akala na employer is bibigyan lang ng ticket, bibigyan lang ng employment visa, and that's it. So, we're going to meet them now. Ito ba exit? Yes. Yeah. We're going to meet them now to explain. Kung paano mangyayari sa mga documents. Yes, at ako talaga insist ko na makapagkita kasi nga malaking company. So, gusto ko kung mag-hire sila in the future sa atin lahat. Okay, so thank you guys for watching. Bye!